sa kinalakihang wasak na pamilya, naghangad magkaroon ng sarili at masayang pamilya, subalit nauwi sa malaking kabiguan. Lumaking walang kinikilalang ama nang mag-teenager na pag-alamang adopted lamang siya ng tiyahing nag-aaruga sa kanya. Dala ng matinding hamon sa buhay, matagpuan pa kaya ang perfect will ng Diyos sa kanilang buhay? Abangan ang kabuuan ng mga kwento dito lang sa ating programa, The 700 Club Asia. There were many questions in my head. Bakit ganon na si Mama andito pero si Papa nandun? Ang ganitong tagpo ang isa sa mga pagbabago sa pamilya na kinailangang tanggapin ni Ina matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang. Bagamat napunan ng kanyang ama na OFW ang mga pangangailangan niya sa pag-aaral, nanatiling kulang ang kanyang pagkatao. Kaya sa paraang alam niya, sinikap ni Ina na ayusin ang buhay. I just knew na kung hindi ako kikilos, hindi ko aayusin yung sarili ko. Ako rin yung mahihirapan in the future. So, might as well, ayusin ko na lang para maging successful ako at hindi na maulit lahat yung nangyari sa akin or yung difficulties na na-experience ko. Lumaking uhaw sa pag-iibig, naging daing ng kanyang puso ang mahalin ng lalaking handa siyang dalhin sa altar. Sa unay nabigo siya. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, muli siyang sumubok magmahal. Nakilala niya si Gerald na isang Kristiyano. May pagtingin kami sa isa't isa. Patuloy lang na magka-bandmates kami. Until nagiging close yata kami. Bagamat nanggaling sa magkaibang pananampalataya, pumasok sila sa relasyon na kalaunay humantong sa kasalanan. Magkagayunman, nagpakasal silang dalawa. It was resolved early on in our marriage na hindi part ng vocabulary namin yung separation. Subalit, nag-iba ang ihip ng hangin nang magsimulang mapabarkada si Gerald. Doon nag-start yung challenges when out of his desire to provide, he went on in a band na may promise na magre-recording. Kasi desire niya yun eh. Ayun, siyempre hindi mo maiwasan. Bibigyan ka ng alak. So sa madalit salita, naging bisyo ko na siya. Meron din siyang groups na ang hilig ay aso. Parang pwede mo nga sabihin sa sobrang lulong nila sa aso, parang aso na ang asawa nila. Sa unti-unting panlalamig ng kanilang relasyon, dumating ang paanyaya kay Ina na dumulog sa Diyos. Tinanggap at pinapasok niya si Jesus sa kanyang puso. Sa tulong ng simbahan, nabigyan ng gabay si Ina sa tamang pakikitungo sa kanyang asawa. So medyo naging height yon ng aking walk of faith. I learned how to be gentle, how to be understanding, how to be hopeful, how to be prayerful. Ngunit habang sinisikap ni Ina na maging isang mabuting asawa, It turned out na parang doon ako nag-evolve naman into a nagger. Yan nga bang sinasabi ko eh, no? Paulit-ulit ka na lang, ha? Kasi nandun sa mind mo na hindi naman pwedeng laging ganoon. Parang dumating sa point na napagod ako after so many years na gano'n yung ginagawa mo, tapos walang effect. hanggang sa tuluyan na niyang inako ang pagiging ama at ina ng tahanan. I felt like he didn't care anymore. As in, when he wakes up ng mga 4 p.m., he would go straight to his friends, liligo lang yan. He doesn't care kung may kakainin. Lahat ako yung iintindi. Dahil walang ibang aasahan kundi ang sarili, napilitang maghanap buhay si Ina sa isang marketing consultancy company. Lalong nadiin at lalong napasama yung effect sa kanya. Kasi I was earning na eh. Siya lalong wala. At worst scenario for him was to ask money from me. Talagang yung sa masculinity side, na-feel ko yon na na-emasculate ako dahil ako yung iniiwan niya sa bahay. Naging outlet ko na lang din yung pagbabanda dahil naghahanap ako ng, alam mo yun, ng gagawin. Bagamat may kakayahan ang Diyos na baguhin ang kanilang sitwasyon, kinailangan munang ayusin ng Panginoon ang kanilang mga puso.
Sa patuloy na pag-aaral ni Ina ng salita ng Diyos kasama ang mga mentor at Bible study group, natutunan niya ang isang mahalagang bagay sa buhay may asawa. Because I was covering up for all his roles, na-deprive siyang gawin at i-fulfill kung ano yung dapat niyang gawin. Isang araw, ipinadala si Ina sa Amerika ng kanyang employer para sa isang work assignment sa loob ng 10 araw. Ang hirap, no? I'm sure a lot of us, we go through the same thing. We question, ito ba talaga ang will ng Panginoon sa buhay ko? Akala ko ba He is in control? So bakit nangyayari to sa buhay ko? Bakit ganito yung asawa ko? Bakit ganito yung pamilya ko? Will mo ba to, Lord? Pero ang ganda nun no? Sometimes it happens because God wants to change not just our circumstances at the moment, but He wants us to learn something from it. Yung puso muna natin yung babaguhin niya. Napakahalaga na we understand how powerful, this powerful God is not a controlling God. He's in control, but He's not controlling us like robots na kung ano yung galaw natin, siya nagpapagalaw. No, it's important to understand that His will is perfect, but because of sin, that's what you mentioned mo, yung puso natin is filled with ourselves, with our pride, with our plans. We fail to connect really to the perfect will of God. Sa paghihiwalay ng mga magulang, ang mga anak ang matinding naapektuhan. Studies show that children of broken homes are more likely to experience poverty. They fail in their studies, they engage early in risky sexual activity, and girls give birth out of wedlock. Nakita nating nangyari ito sa buhay ni Ina. Nakasaad dito sa Biblia sa Exodus 34:7. Ang sabi doon, tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit, hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Paano ba natin may iwasang isalin ito sa susunod na henerasyon? At ng ating matagpuan ang perfect will ng Diyos sa ating buhay. Panoorin natin ang kabuuan ng kwento ni Ina upang malaman natin ang kasagutan. Sa aming pong pagbabalik yan, huwag kayong aalis. Dala ng COVID-19, pangamba at pagkabalisa. Lagi nating tandaan, hindi tayo nag-iisa. Heto ang pangako ng Diyos. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. We all have dreams. I am a woman. And sometimes, all it takes Kung mapapagod ka sa love, Wanda! what else is there to live for? is a wonderful Wanda to make all your dreams come true. And peace is not won by war, but by love. And that deserves a standing ovation. It's so wonderful! Bunga po ako ng tanikala. Nung napapanood ko yon, nakarelate din ako doon na lagi kang may worry, lagi kang may kagalit, wala kang peace sa puso mo. Habang umaandar yung story, nagkakaroon ng dinaw sa akin lahat eh. Si Jesus gusto kong maghari sa buhay ko, may maganda siyang plano sa atin. Your giving enables us to produce Tanikala, TV films of hope and love that transform countless lives like rain. Be a part of changing lives. Call now. Isang araw, ipinadala si Ina sa Amerika ng kanyang employer para sa isang work assignment sa loob ng 10 araw. Ang pansamantala niyang paglisan ang nagbigay ng pagkakataon kay Gerald na magampanan ang mga responsibilidad bilang ama. Mas bumaba ng konti yung vices. Yun yung nagko-call center na nga siya, 2 years yun. Pagbalik ko parang may himala. And what the pastor advised me was to seek forgiveness. Sabi niya, yun ang magpapalambot ng puso, yung humility mo. So I asked apologies from him. And then ask him na, o sige, ikaw na muna. Kung ano yung kaya mong gawin, I'll do with it.
Sa kagustuhang matupad ang pangarap na maging recording artist, binitiwan ni Gerald ang pagiging call center agent upang ipagpatuloy ang paggawa ng kanta. Subalit, tuluyan na nitong inagaw ang natitirang sigla sa relasyon nilang mag-asawa. Nung nagkaroon na ako ng third child, parang mas lumala yung pamamaraan niya, yung lifestyle niya, na uuwi siya ng laseng ng mga 5 a.m. hanggang 7 a.m. Nagdesisyon ang mag-asawa na bumukod ng bahay malayo sa mga kamag-anak at kaibigan. Ngunit hindi pa rin nawala ang mga bisyo ni Gerald. Gayunpaman, I was seeing a vision na one day, my marriage will be a testimony. And I was seeing a vision of a tunnel na ang dilim-dilim na kung hindi ka uurong, hindi ka mag-move, hindi ka lalakad, hindi mo mararating yung dulo. Na yung dulo may light. So yun yung nakikita ko palagi pag pasukong-pasuko na ako. hanggang sa isang pangyayari ang gigising sa kanya mula sa likong pamumuhay. Itong closest friend ko, talagang lasing na kami pare-parehas eh. Yung girlfriend niya, may ginawa siya na hindi ka nais-nais na kami magkasama. Hinawakan niya ako! Bumaba ka dyan! Hindi ko alam yun. Siguro sobrang lango sa alak and all. Bigla na lang nangyari na binubugbog na ako nitong close friend ko. Pag uwi ko, nag-pray lang ako kay God. Nag-repent talaga ako. Sabi ko, grabe yung ginawa mo Lord sa akin. Na para akong yung prodigal son. Yun yung kaibahan niya sa prodigal son na ako yung babalik dahil ubus na ako. Pero ito hindi. Ubus na ako. Kinuha niya ako dahil alam niyang wala na akong kayang gawin eh. Finally, nagising siya nung time na yun na umiiyak siya sa akin. Sabi niya, ikaw lang pala talaga yung best friend ko. Lahat yung mga kaibigan ko, pag nalalasing na kami, wala, hindi mo na sila maaasahan. Bagamat marami pa ring naging pagdududa si Ina, ang Diyos na ang nagpatunay sa kanya sa panibagong buhay ng asawa. Pare, pas muna kasi medyo di na ako umiinom ngayon. Iwas na tayo dyan eh. Oy, happy birthday ah! Hanggang sa 3 months, 4 months, sabi ko, Okay, parang salamat, totoo salamat. na yata to. Na nagta-turn away na siya. Hindi mo talaga magagawa. Pero ito, inaya ko lang si God to work. Ang ginawa ko lang talaga is devotion, pray, devotion, and pray. Hanggang sa nag-sign in na ulit siya sa ministry. Lord, eto na yata talaga yon na mukhang He's going back sa arms mo. Sabay silang lumakad sa tamang landas at unti-unting naisaayos ang kanilang relasyon. Naging magkatuwang pa sila sa pagsisimula ng negosyo. Isang tao ang ginamit ng Panginoon na instrumento upang pagpalain sila ng isang sound system rental business. Naibalik ang kumpiyansa ni Gerald at patuloy na nalasap ang kabutihan ng Diyos. Sabi nga ni God, if you have a faith as a mustard seed, you can move mountains. Hayaan mo lang talaga si God in everything that you do. Hindi lang pinatamis muli ng Panginoon ang kanilang pagsasama, pinagkalooban pa sila ng mga anak na may takot sa Diyos. Yung hindi ko mapapagpalit talaga is yung I'm beginning to do things for my family. Hindi na lang pera and provision yung pinoprovide ko sa kanila. Now I get to spend more time sa ministry. Magkasamang hinarap ni na Gerald at Ina ang panibagong mga hamon sa buhay habang patuloy silang pinagtitibay ng Diyos upang maging mas kagamit-gamit sa kanyang templo. Isang worship leader si Ina. Tumutulong din silang mag-asawa ngayon sa pagtataguyod sa mga praise and worship ministry sa iba't ibang simbahan. We just enjoy obeying God. Kasi alam namin once you obey Him, sobrang exciting ulit yung i-unfold niya sa'yo. Ganun talaga yun, no, Lara, na when you're in the middle of something that is unexplainable, no, parang ganun, hindi mo maintindihan. I'm trying to be good, but things are not doing well with my family. Number one, we must understand na we cannot control people. But we can control ourselves on how to react with people who are difficult to love.
Example, yung relationship na ganyan na maybe most of our viewers right now are experiencing difficulty dealing with a spouse na wayward ang buhay, but we are trying to make it work pero ayaw mag-cooperate because unless we fully surrender talaga dun sa will niya in our lives and connect to God and ask God, Lord, ano talaga yung gagawin ko, we cannot find the answer. Kasi kay God lang manggagaling yung sagot eh. If we are to ask, ano ba talaga yung will mo, Lord, sa buhay ko? Nangyayari to. And I think the answer to that is God's will is for us to obey Him, to trust in Him. We are not here to understand why this is happening. Because at the end of the day, we know that it is ultimately God's good and perfect will that will prevail. Yes. If our lives become a mess, it is because we do not submit to God's authority and we always walk contrary to God's way and choose our own way of living. To know the perfect will of God for our lives, we must learn to walk with Him. No? It starts with a relationship, a decision to really, starting today, na I will cultivate and nurture a meaningful relationship with God. And you know what? Friends, you can do this by accepting this free offer of gift, itong regalo ng Diyos sa inyo, to make Him the ruler, to make Him the king over our lives. And kapatid ngayon, if you're watching and gusto mong malaman, maintindihan kung ano yung kagustuhan ng Diyos sa iyong buhay, samahan mo kami sa isang maikling panalangin. Heavenly Father, today, I submit to you. I surrender my life to you. I offer my whole being to you. Matagal na panahon na ako'y nagmamatigas, ay kinakalimutan kita, hindi kita iniintindi. But today, I admit that I have done you wrong. Marami na akong kasalanan sa kapwa ko, sa inyo Diyos, sa aking asawa, aking pamilya. And today, I accept this free gift of salvation. I accept this fresh start that will come from you. Salamat, Panginoon, sa maraming pagkakataon na binibigay mo sa akin upang maitama ang aking hakbang, ang aking buhay. Salamat sa pagkakataong makabalik sa iyo, Panginoon. And today, I accept you to be my Savior, to be my God. And I accept eternal life today. Salamat po, Panginoon, for this new start, a new beginning. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. If you prayed with Pastor Eric and you know in your heart that God has forgiven you, but there are people who have hurt you, who have angered you, and even though now you feel the peace of God come into your heart as He has forgiven you, I think God is also telling you, it's time to forgive, child. I want you to live a life that is free from any bitterness, from any hurt. And He wants you right now to let go of all those hurt and forgiveness in your heart. And we would like to pray for you right now. Father God, we lift up to you, Father, these people who are watching, who are listening, Lord God, who are harboring anger, Lord, may mga galit, may mga sama ng loob sa kanilang asawa, sa kanilang magulang, sa kanilang mga anak o sa mga kaibigan. Panginoon, kung paano niyo po sila binibigyan ng bagong puso, Lord, bibigyan niyo rin po sila ng kakayahan na magpatawad, Panginoon, sa mga taong ito na nagkasala sa kanila. Thank you, Lord, because you gave your Son, Jesus Christ. You will freely give them all things, including this peace, O Lord God, that nobody can take away as they forgive those people who have sinned against them. Thank you, Father God, because you are so good. Thank you, Lord God, and we just lift up these people to you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Nako, kung kayo po ay sumabay sa aming dasal at tinanggap nyo si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, kayo ngayon ay maituturing ng anak ng Diyos. Ang sabi nga sa 2 Corinthians 6:18, ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko. Sabi ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Ibahagi niyo po sa amin ang napakahalagang desisyong inyong ginawa. Pwede po kayong tumawag sa ating hotline number 8737-0700. Kung nakatira naman po kayo sa probinsya, mayroon po kaming toll-free number. Libre po ang tawag sa 1-800-1888
0917-800-8700. Nakaantabay ang ating mga trained prayer counselors upang tanggapin ang inyong mga tawag 24 hours, 7 days a week. Handa silang tumugon sa anumang katanungan meron kayo tungkol sa desisyong inyong ginawa. You can also text us. Just text yes, space your name, space your location, halimbawa Makati. At ipadala yan sa ating smart number 0998-590-0620, Globe 0977-803-5608, at sa number 0925-300-3000. To all our viewers via GMA, Pinoy TV, and TBN, you can contact us through Skype. Our Skype ID is the 700 Club Asia. You can also post your prayer request and comments on our Facebook wall. You can chat with us live, log on to our website, cbnasia.org/mediacenter. And on your social media account, just use the hashtag TSCA Perfect Will. Samantala sa ating Big Monday giveaway, mamimigay kami nitong mugs mula sa iRemit sa ika-20 texter at caller na makakasagot ng tama sa ating question of the day. Sino sa ating kwento ang mula sa wasak na pamilya? Nangarap ng buo at masayang pamilya, subalit halos nabigurin bago natagpuan ang perfect will ng Diyos. A. Ian. B. Ina. Or C. Indang. Kung alam nyo na ang sagot, tawag na o mag-text na. Nasa inyong TV screen ang ating mga numbers. Dito ka lang, ha? Daddy! Daddy! Ang dali sa'yong magsalita tungkol sa pagpapatawad, eh. Oh, ba't di pa bumabangon yan? Lahat ng negosyo ko nawala isa-isa. Hindi mo kasi napagdaanan yung pinagdaanan ko. Magpapakasal na kayo ng nobya mo? Ano naman papakain mo dun? Bang, sumuha ng dugo! Anak! Make use of your God-given talents and skills to proclaim Christ and transform lives. Join CBN Asia, the producer of the 700 Club Asia. We are now accepting applications for the following positions: Junior Writer, Media Researcher, Prayer Counselor, Partner Development Specialist, Partner Service Representative, NOC Technician, Spot Producer, Segment Producer, Social Media Producer, Researcher, Video Editor. You may submit your resume to jobs@cbnasia.org. For more details, visit cbnasia.org. Sa murang edad na 13, natuklasan ni JP ang masakit na katotohanang siya'y isang adopted child. Ito ang nagtulak sa kanya upang lunurin ang pagdadalamhati sa droga, pag-inom ng alak, pagbubulakbol at pakikipagtalik. Merong tinik sa damdamin ko. Wala akong kinalalang tatay, sumama na sa ibang babae. Pero ang iniisip ko, bakit ganun ang nangyari sa buhay ko? Hindi lang rebelde, talagang sirang buhay ang nangyari sa buhay ko. Ang mga tunay na magulang ni JP ay hiwalay na. Ang kanyang ama ay may bago ng asawa at ang kanya namang tunay na ina ay ipinaalaga siya sa kanyang tiyahin na siya ngayong kinikilalang ina. Ang kinalala kong mami ay yung nag-alaga sa akin, no? Natabunan yung pagiging nanay ng biological mom ko. Hanggang isang araw, napasubo siya sa isang matinding away kasama ang iba pang miyembro ng kanyang fraternity. Dahil sa babae, nagkaroon ng rumble. At that time, nasaksak po ako. At nakasaksak din po ako. Walang alam ang pamilya ko na ako ay nasaksak. Umuwi na lang ako sa bahay namin na may sugat. Napatigil ako ng pag-aaral that time kasi ang gusto ko layaw. Gusto ko masaya lang. No? Hindi ko pwedeng gawin na malungkot yung buhay ko, sabi ko. Pero hindi ko alam na yung kasiyahan pa lang yun galing sa kalungkutan. Nang wala ng ibang mapupuntahan, isang lugar na mistulang paraiso ang kanyang natagpuan. Naririnig ko may kantahan. So parang nainganyo ako kasi music lover po ako eh. Sabi sa akin ng isang kapatiran doon, kapatid, baka gusto mo na pumasok dito. Hindi ko alam na may service pala sila doon para sa mga walk-in service na tinatawag nila. Ipapakilala nila si Jesus Christ. Nung nagsasalita na ang pastor, na ang sabi niya doon, Isaiah 1:18, sabi niya, gaano ka man karumi sa iyong kasalanan, lilinisin kita. Na parang bulak. Nakilala ko ang Panginoon last 2003. Tinanggap ko siya bilang Diyos at tagapagligtas.
wala akong magawa that time kundi ang isurrender ang buhay ko sa Kanya. At that point, at that moment, sinabi ko sa Panginoon na gusto ko nang makatapos ng pag-aaral. At doon sa pag-aaral kong yun, naging struggle din sa akin. Kasi kailangan ko pang maglinis ng banyo, kailangan ko pang maglinis ng kotse, kailangan ko pang mamasukan sa ibang tao para lang magkaroon ako ng baon. Sa pamamagitan ng kanyang tiyahin, nakapaglingkod siya sa Diyos sa isang simbahan. Sinuportahan din ng kanyang tiyahin ang kanyang pag-aaral hanggang makatapos ng kolehiyo. Ang saya-saya kong maglingkod sa Panginoon kasi alam ko na may katuturan na yung mga ginagawa ko. Hanggang sa nakatapos po ako ng Bachelor of Science in Information and Technology, nakita ko na yung buhay ko hindi lang pala pang Pilipinas. Dahil binigyan po ako ng opportunity ng isa kong tiyuhin na that time nasa Abu Dhabi po siya. At sabi niya, JP, mukhang kailangan ka namin dito. Yung expertise mo about networking, ang expertise mo about programming. Maganda ang naging karera ni JP doon bilang engineer, ngunit dumanas siya ng labis na kalungkutan. Tinamaan po ako ng homesick. Depressed po ako noon. Lutang ako. Kasi ang buhay namin sa ibang bansa, gigising ka ng alas 4, papasok ka ng alas 5. Tapos, uuwi ka ng alas 7 ng gabi. Tapos matutulog ka, gigising ka ulit ng alas 5, gigising alas 4, papasok ka na, paulit-ulit na lang. Sa kanyang pananalangin, inihayag ng Diyos ang nakalaang tungkulin para sa kanya. Habang nagnanalangin ako, sabi niya, may purpose ka. Sabi ng Panginoon, may purpose ka, kaya ka nandyan. Dinala kita dyan kasi gusto ko na magkaroon ka ng mga i-disciple mong tao. Sinimulan ni JP ang pagsasagawa ng Bible study sa kanyang tinutuluyang flat sa Abu Dhabi. Sa loob ng 4 na buwan, umabot sa 8 ang tinuturuan niya ng salita ng Diyos hanggang sa umabot sila ng 25. After 6 months, pinawi ng Panginoon ang kalungkutan, ang depressed, dahil nakita ko po na yung mga bina-Bible study ko doon, they are surrendering their lives na to the Lord. Sa pagtagal ay nakapagtrabaho siya sa Saudi Arabia. Muli ay tumupad siya sa pagtawag ng Panginoon na ibahagi ang pag-ibig ni Jesus at tulungan silang maging malalim sa pananampalataya. Patuloy na isinapamuhay ni JP ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, mas pinatatag pa ng Panginoon ang kanyang pananampalataya sa paghawak niya ng isang simbahan dito, katuwang ang sarili niyang pamilya. Sabi ng Panginoon, huwag ka mag-alala. Hawak ko puso mo, huwag ka mag-alala. Kasama kita. Huwag ka mag-alala dahil ako yung Diyos mo. Huwag ka mag-alala dahil ako ang magtatayo sa'yo. Yun lagi yung sinasabi sa akin. God is sovereign talaga sa lahat ng detalye ng buhay natin. Yes. Imagine mo, naglalakad ka lang, may narinig kang kantahan, yun na pala, tinatawag ka na pala ni Lord. Sa buhay ni JP at sa buhay natin, makikita talaga natin yun. Tama yun. And I'm happy to know that, sa lahat ng mga maybe you're watching and nakarelate ka kay JP na isang ampon, na we celebrate adoption. No, tayong lahat ay adopted into the family, spiritual adoption sa family ni God. And God can bring good out of the bad things that happen to us to accomplish His purpose through us and bring us to His perfect will. The Bible in Romans 8:28 said, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Sa wikang Tagalog, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Thank you all for watching. We hope that you have been inspired and given hope by all the stories we featured on the show. Let Jesus be the bedrock by which you stand. Hanggang sa muli, God bless you more and more.